Lacson. Sabi kasi ni Panelo, eto po ang sinabi ni Panelo na nasaktan si Lacson. Tinawag na ungas, hindi pa muna yan. Ito po yung sinabi ni Panelo muna. Uminit ang palitan ng pahayag tungkol po sa impeachment case laban kay BP Sara. Yan. Sabi kasi ni Lacson, tinawag niya ng ungas itong si Panelo. Bakit niya tinawag na ungas? Kasi si Panelo binatikos niya tong mga senador na meron daw dyan mga pusakal na boboto ng para ma-impeach si BP Sara. Ngayon pa lang, alam niya na. So, tinukoy niya. Sino-sino yung mga boboto laban kay BP Sara? Si Tito Soto, si Lacson, si Kiko Pangilinan, at saka si Risa Hontiveros. Siguradong sigurado si Panelo dyan sa mga pusakal na yan na boboto laban kay BP Sara. Yun po ang sinabi. Nasaktan ngayon. Ang pusakal na si Lacson. Hindi pala. Nasaktan sa pusakal si Lacson. Yun. Mali pala. Okay. Nasaktan yung pusakal na nasaktan sa salitang pusakal si Lacson. Kaya ang sinabi niya ngayon kay Panelo, siya yung pusakal at ungas. Ungas. Dalawang ungas. O yan, natawa naman ngayon. Pinagtawanan po, ang reaction po ng gigil na si Lacson, pinagtawanan po ni Panelo. Ang sabi po ni Panelo, ha ha ha. Natawa ha ha ha. Nasaktan yung mama sa katotohanan. He must be looking at the mirror when he uttered the words pusakalin, ungas-ungas. Nakatingin ka raw sa salamin, Senator Lacson, nung sinabi mo yung pusakal at ungas-ungas. Ang lakas din mag-asar ni Panelo. No? Yan ang mga hindi nang iiwan kay Duterte. Malalakas mag-asar. Bakit? Katotohanan lang sinasabi nila. Nilinaw po ni Panelo na hindi niya pinangungunahan ang bobo nila, ang boto ni Lacson. Namamali ako ng basa. Hindi niya pinangungunahan ang magiging bobo si Lacson, boto ni Lacson. Yan. Kung hindi, nagpapahayag lamang siya ng opinion. Ito po ang pahayag ni Panelo. I was not making a premature statement on his impeachment vote. It was an opinion based on his demeanor as a senator. His anti-Duterte stance is known to the public. So opinion po yan ni Panelo dahil anti-Duterte naman talaga si Ping Lacson. Iginit pa ni Panelo ang mga sumusunod. A citizen is entitled to express his opinion. Ang mga mamamayan po ay may karapatang magpahayag ng opinion on any matter on national interest and concern. Yeah. At hindi raw po pwede na ang mga public official katulad ni Lacson, katulad ng sinabihan na pusakal na si Lacson. Kasi naman ang daming termino, pusakal pa. Public official cannot be onion skin. Hindi raw po kayo dapat balat sibuyas sa mga kritisismo at unfavorable opinions in connection with your official function. Kaya po pag ang opinion namin, kayo po ay tutulog-tulog dyan sa Senado, huwag kayong masasaktan dahil tutulog-tulog naman kayo. Ilan na ba eto, katotohanan lang. Sa dinami-dami ng mga nagnakaw sa flood control project, ilan na nirekomenda nyo para makulong? Blue Ribbon Committee, ilan ang nirekomenda? Ulitin ko yung tanong. Ilan ang nirekomenda nyo para makulong? 0.
So tutulog-tulog nga kayo. Wala kayong silbi. Ang daming magnanakaw, ilan ang inyong nirekomenda para ipakulong? 0. O wag na ipakulong, makasuhan. Ilan na nirekomenda nyo para makasuhan? 0. Iyan ang katotohanan. Wag na mastermind na. Puta, makulong lang, parusahan. Hay nako. If he does not agree with my opinion, he can say so. But lacing his response with an insult and personal attack is a mark of idiocy, if not dumbness. Ang tindi nito. Ha? Kung hindi siya sang-ayon sa aking mga sinabi, ay okay lang yun. Pero hindi ka dapat mang-insulto at mag-personal na atake. Dahil yan ay tanda ng pagiging idiot. Idiot ka raw. Lacson, idiot ka raw. Kung hindi man katangahan. Idiocy and dumbness. Isa kang idiot, sabi ni dahil pikon. Kaya ka napipikon dahil ikaw ay isang idiot o isang tanga. Ang tsakit-tsakit naman yan, Panelo. Grabe ka naman magtalita. Putsakal pa lang, galit na eh. Idiot pa at tanga. Baka ngumalngal na yan. Ang tsakit mo naman magtalita, Panelo. Huwag ganun. Ping Lacson, idiot at o kaya tanga. Grabe naman yan. Ang tsakit-tsak. Wala na nga silbi bilang Blue Ribbon Committee. Sasabihan mo pa na idiot. Even before conducting investigation, he has absolved the culpability. O bakit daw po siya idiot at tanga? O kaya tanga? Mamimili naman eh. Bago pa raw siya mag-imbestiga, sinasabihan niya na walang kasalanan yung iimbestigahan niya. Sabi ni Panelo. At ayaw niya mag-issue ng formal summons para mag-appear sa investigating committee. Diyan sa BRC. Kita mo? Hindi mo pa naimbestigahan si Martin. Inaabsuelto mo na at ayaw mo man lang bigyan ng formal na imbitasyon para umatin dyan. Ito po ang payo. Bukod sa tinawag kang idiot Lacson at saka tanga, ito ang payo sa iyo ni Panelo. If you cannot stand the heat in the kitchen, he should leave it. Kung hindi nyo po kaya yung init dyan sa kusina, lumayas na kayo dyan. Kung hindi nyo kayang mamuno sa Blue Ribbon Committee, lumayas na kayo sa Blue Ribbon, ibigay nyo na yan sa iba. Pati yung vice chairman, ganun din. Dapat daw magpursige. Magpursige pa rin daw, kahit daw may crisis. Dapat daw nagpupursige pa rin dito po sa paghabol sa mga magnanakaw dyan sa flood control. Puta, paano ka magpupursige? Hindi nga kayo nag-imbestiga. Ayan. Eto po, idiot at tanga ang tawag ni Panelo kay Ping Lacson. Ano naman ang tawag natin rito sa vice chairman na tulpo? Ang talino mo. Gusto mong ipursige, ayaw nyo namang mag-imbestiga. Paano mo mapupursige? Yan po ang napakalaking kalokohan ng mga taong ito.